Welcome back to my channel! Wala akong taga-blend for today's video, guys. So, ayan nga, guys. May panibago na naman tayong video. At for today's video, i-share ko na sa inyo ngayon tong bagong apartment na nirerentahan namin since July 2023. Yes, guys. Palipat na kami ng bagong apartment. At eto na po siya. So, let's go! Bye! Guys! Finally, may i-share ko na din sa inyo ngayon yung house tour natin or yung apartment tour na pinangako ko sa inyo before. So, ito na siya, guys. Yes! Ayan na siya. So, iisa-isahin natin yan, guys, para at least, para dun sa mga pupunta dito sa Quebec or magba-migrate or kung ano pa man, guys. At least meron kayong idea kung ano ba talaga yung mga apartments dito or kung ano yung mga dapat yung tandaan kapag mag-rent kayo ng apartment. So, let's go! Ayan siya. Siyempre, unahin natin ang main door. So, ito ang main door namin, guys. Ayan, main door namin. So, usually, guys, dito sa Quebec or kahit saang parte ng province ng Canada, ganito kalaki yung main door, guys. So, normal yan na ganito kalaki yung main door. Tapos, nandito kami sa ground floor or basement kung tawagin or depende sa inyo kung anong gusto nyo tawag. Pero nasa baba kami, guys. So, ayan siya. And papakita ko sa inyo kung ano yung labas. So, ayan. So, di ba may nag-upload ako ng video na nagpa-change tire kami. So, dito ko muna nilagay yung gulong ko, guys. Kasi wala kaming paglalagyan dito sa loob. So, ayan siya. Ayan, nandito kami sa labas. Ayan, nandito kami sa ground floor. And, eto na siya, guys. So, ayan. So, pagkapasok natin, guys, sa main door, syempre, bubungad agad sa inyo ang aming kitchen. Ito yung kitchen namin, guys. So, meron kaming countertop table. Tapos, usually, dito namin nilalagay yung mga pagkain namin, ganyan. Pero mga minimal food lang naman ito, guys. Neto, this side, guys, ito yung usually, dito kami naglalagay ng pagkain. Tapos, yung side na to, kay Lester. So, ito na din yung pinakaminsan na pinaglalagyan namin ng mga gamit, ganyan. Tapos, this side naman, guys, ito yung pinaka table namin. Ito yung, dito kami kumakain, nila Lester, tapos si Atalia, ganyan. Tapos, balik tayo sa kitchen, guys. So, itong pinto na to, guys, ay storage ng mga groceries namin nila Lester. So, dito yung side nila Lester. Tapos, ito yung side namin, guys. So, ayan yung grocery namin, guys. Wow. Hindi kami mahilig sa chicheria, guys. Pero minsan kasi nakakabili din kami gawa ng it's either sale or depende. So, ayan, guys. Siyempre, hindi mawawala ang ating barley. So, para sa mga gusto mag-order ng barley, guys. Legit distributor po ako ng barley dito sa Canada. So, pwede kayo mag-order sa akin. Basta mag-message lang po kayo sa aking Facebook page or sa aking YouTube channel, guys. So, ayan ang mga kinakain namin, guys. Pero, hindi yan weekly nauubos, guys. Hindi namin nauubos yan weekly. Dahil nga, syempre, alam nyo naman, kailangan may stock lagi tayo dito. And then, this one, guys, ito naman ay yan, pag may mga sale, ayan, ano kami, bumibili kami ng medyo madaming sabon. Guys, itong sabon ito, guys, yan, yung Parisian. Di ba sa Pilipinas, ang Parisian ay sapatos? Dito, guys, sabon yan. So, dito namin tinatago at ito ay naka-sale, kaya marami kaming sabon. So, bumili kami ng madami. Tapos, guys, dito na tayo sa yan, nakita nyo na yung storage natin. So, dito naman tayo, guys, sa mismong kitchen area. So, guys, itong part na to, guys, dito namin nilalagay yung mga baso namin, yung mga mugs. So, ayan siya. So, konti lang yung mga ginagamit namin na mga baso or something. Kasi nga, konti lang naman kami dito. Tapos, ayan, coffee machine, tapos air fryer na favorite ni Dindo gamitin. Ayan. So, dito, guys, sa part na to, guys, dahil nga 2 families kami dito, si Ka Lester at saka kami ni Dindo, tapos yung baby ni Ka Lester. So, hati kami dito lahat. So, dito side na to, sa amin, tapos sa kanila sa baba. So, ayan. So, dito lahat ng mga condiments namin, guys. So, ayan. Ayan yung mga condiments na ginagamit ni Dindo. So, ayan siya. Tapos, kila Lester sa baba. Tapos, ito naman yung pinaka-stove namin dito, guys. Dito sa Canada, guys, alam naman natin na kung nanonood kayo ng mga vlogs ng mga nagvo-vlog din dito sa Canada, usually talaga ito na ginagamit dito sa Canada. So, electric stove to, guys. Tapos,
ang maganda kasi dito guys ay hindi na siya hassle gamitin. Tapos, yun nga, ang alam ko kasi pag gumagamit ka dito ng gas stove, medyo mahardy ka, medyo rich kid ka. So, di ba sa atin sa Pilipinas, kapag gumamit ka ng electric stove, ay medyo mayaman ka na guys. Medyo may kaya ka na. Dito naman, electric stove. So, baliktad tayo. Pag gumamit ka ng gas stove, ibig sabihin medyo may, dollars ka. So, after nyan guys, so nandito na tayo sa mga plates. So, dito namin ginagamit yung mga plates. Dito namin nilalagay. So, ayan siya. So, kapag may mga bisita, yun yung ginagamit namin. Tapos, ito talaga yung pinaka-ginagamit namin nila Lester. Tapos, ito yung rice cooker nila Lester, rice cooker namin. So, dahil dalawa lang kami ni Dindo, guys. So, maliit lang yung rice cooker namin. Ito naman, yung mga spoon and fork. So, ganyan siya. Ayan, spoon and fork, tapos mga kung anik-anik. At syempre guys, hindi mawawala ang ating refrigerator. So dito sa refrigerator, dahil nga 2 families kami, so 2 families din ang laman neto guys. So first, ayan. So ayan yung mga laman ng aming ref. May hipon, may bangus, may tilapia, at kung ano-ano pa guys. So normal lang ba na ganito yung laman ng ref nyo guys? So, ayan siya. Tapos, dito guys, hati din kami guys. So, ayan. Usually, dito yung side namin. Tapos, kila Lester dito. So, ang laman lang naman ito ay chicken, ganyan. Tapos, yun nga, kebon. So, kung napanood nyo yung previous vlog ko guys, itong kebon ay masarap to. Parang chucky dyan sa Pilipinas. Tapos, ayan, kimchi, yan yung laman ng amin. Tapos, mushroom, dahil favorite namin yung mushroom. Tapos, wala kami ditong kangkong guys. So, gumagamit kami dito ng spinach or baby spinach kung tawagin. So, ito yung ginagamit namin sa mga sinigang or kaya sinigang na hipon. Basta sa may mga sabaw na kailangan gamitan ng kangkong dyan sa Pilipinas. Baby spinach yung ginagamit namin dito guys. Tapos, ayun, mga gulay, ganyan. Meron kami ditong mga ganito. So, normal lang din. Pero hindi lahat ng gulay na meron dyan sa Pilipinas ay meron dito, guys. So, ayun. Ito lang yung laman ng ref namin, guys. Tapos, after nyan, dito na kami sa microwave. Tapos, ito additional na storage. Ito, mga ketchup, mga condiments din. Mga kung anong-anik. Tapos, yun sa side, kila Lester din. Tapos, bigas namin, ganyan. So, ito lang yung part ng kitchen namin, guys. So, ayan siya. Bago lang siya, guys. Itong apartment na to guys ay bagong gawa. So, ayan, may additional na storage. Ayan siya. So, ayan. So, after nyan guys, itong area na to guys, ay dito na yung mga toilet at saka yung kwarto namin. So, this area guys, so medyo maingay lang guys. Dahil nga nag-dryer ako at saka naglalaba ako. So, itong area na to guys, ay yung toilet namin. So, buksan natin yung ilaw. So, ayan na yung toilet namin guys. So, ayan. Ayan ang toilet namin. So, dito yung washer at saka yung dryer. So, dahil nga maingay guys, pasensya na kayo. Konting taste lang. So, ayan guys, meron tayong plant. So, shout out dun sa kapatid na nagbigay sa akin itong plant galing Montreal. Nakalimutan ko yung pangalan ni sister pero binigay niya sa amin yan. So, patuloy na lumalaban para mabuhay. So, ayan guys. And, ito yung toilet. So, napakagandang toilet at napakalaking toilet guys. So, after yun guys, wala yung ang ilaw. So, yan. Ito yung kwarto nila Lester guys. So, ito yung kwarto nila. Yan. Ito yung part ng kwarto nila. After ng toilet guys, dito na tayo sa ating sala. So, ito yung maliit na sala namin guys. So, kung papansin nyo guys, mauuna muna yung kitchen, tapos yung dining area, which is yung kainan nga. Tapos, dito na yung sala, guys. So, maliit lang yung sala namin, guys. Pero, ayan, dito kami nag-chillin, guys. So, depende kung anong araw, ganyan. So, dito kami nanonood ng TV. Tapos, ayan. Actually, yung brown na yun, guys, ay dito yun sa gitna. Dahil nga, Saturday kahapon, inusog namin. Dahil nga, nanonood kami dito at kumain-kain. Tapos, sila Lester din. So, ito yung pinakasala namin, guys. So, ayan siya. Ayan. Maliit lang yung sala namin, guys. Tapos, ayun, nakakapag-chill kami, nakakapag-relax kasi sobrang tahimik dito, guys. Bawal din mag-ingay ng sobrang lakas kasi nga may mga nasa taas. So, mga estudyante yung nasa taas. So, ito, guys, dito ako nagte-treadmill, minsan, dati, ganyan. So, ayan.
Tapos this side naman guys, ito may panibagong pintuan. Pero, yan, sige, ayusin natin. Ito yung bike ni Atalia. So, ito guys, ay ano lang naman to. Extension ng storage. Pero magulo kasi dyan guys. So, ayan. Ayan siya. So, dyan namin nilalagay guys yung mga, yung mga upuan na hindi naman pagagamitin kapag may bisita, ganyan. Basta additional, pintuan na exit din. Pwede mo rin siyang daanan. Pero nag-decide kami nila Lester na wag na lang daanan, isarado na lang. Dahil doon na lang kami dadaan sa kabila. So, nakakahingal pala to, no? So, guys, ito na. Ito na, guys. Nakakangawit din, guys. So, dahil wala yung monopod ko, guys, hindi ko alam kung nasan. Alam ko na naiwan ko sa sasakyan. So, nandito na tayo sa kabila, guys. Ito na ang aming kwarto. So, ito na, guys, ang aming kwarto. Buksan natin siya. Yeah! So, ayan. Guys, ito sa kwarto namin na to, guys. Ito yung pinaka-master's bedroom kung tawagin sa Pilipinas. So, nag-design sila Lester na sa kanila na lang yung maliit kasi parang mas gusto nilang yung space maliit lang. So, malaki din yung space sa kanila, guys. Pero ito kasi yung tinatawag na master's bedroom dito. So, ayan, guys, yung kwarto namin. So, meron kaming maliit na TV. Tapos, ayan, medyo plantita ang tita nyo. So, ayan. Diba? Ang cute niya. So, binili ko lang to guys sa Dollarama. So, gusto ko lang kasi medyo may plant-plant na ngayon. So, ayan. Ito guys, kaya may mga ganyan yan. Kasi mas preferred ko na nire-ready yung uniform namin bago pumasok. Kinabukasan or something. Basta lagi ko siyang nire-ready para at least hindi na hassle sa akin na asikasuhin si Dindo. Siyempre, alam niyo naman pag may asawa na, so dapat inaasikaso niyo yung mga asawa niyo. Ganon. Yan ang natutunan ko sa mama ko. Kasi nakikita ko sa papa ko. Charis. So, yan. Ito yung cabinet namin, guys. Tapos, ayan, may maliit na space. Ganyan. So, ito yung pinaka-tapat ng kwarto namin. Ayan. So, ayan. Ginagamit niya ni Dindo minsan. So, usually, ginagamit niya kapag gusto niya mag-music. So, next, guys. Ito yung aming aparador. Aparador. So, guys, ayan siya. Ayan yung mga pansamba namin, guys. So, nandiyan siya. Tapos, ito na yung aming bed. Itong bed na to, guys, ay binili namin sa IKEA. So, bago lang tong bed na to, guys. Tapos, yung frame din. So, kami, guys, personally, sa aming mag-asawa, mas prefer namin na mag-invest kami sa bed tsaka sa room. Kasi nga, ito na yung pinaka magiging area ng namin, ng buhay namin after work. So, kailangan komportable kami. Tsaka, hindi kami sumasakit yung likod namin, ganun. Kasi before, yung bed ko maliit lang, parang double lang siya. So, napakahirap para sa akin na sumiksik pa si dito. Chares. Pero syempre, di ba guys, para at least pagod ka sa work, tapos komportable kami. So, yun yung namin sa side ng comfortability. Tapos, ayan. So guys, gusto ko lang i-share sa inyo tong picture na yan. Yung tatlong frame na yan, guys. Alam nyo ba guys, na DIY art ko lang yan. Lahat ng mga flowers na binigay sa akin ni Dindo 2 years ago, yung nag-anniversary kami dito, nang wala pa siya, nandito ako. So, yan yun guys. Pinatuyo ko siya, tapos ayan ang ginawa ko. Diba? So, ayan yung pinaka-remembrance ko dun sa mga flowers na binigay niya sa akin. So, gusto ko lang gawin. Ayan. So, natutuwa lang ako, guys, every time na nakikita ko yung mga frame na yan. Kasi nga parang, sobrang nakakatuwa kasi yun yung flowers na binigay sa akin ni Dindo. Diba? Arte-arte ko. Kakainis. Dito naman tayo sa kabilang side ng ating storage. So, dito sa storage na to, guys, ganito din siya. Same lang siya. So, magkaduksong sa kabila. So, ayan, dito ko nilalagay yung mga jackets, ganyan, mga pansamba din. Tapos, ito, mga excess na unan. Tapos, yung luggage ko na galing sa Pilipinas, ganyan. So, ayan lang yung, ganyan kalaki yung storage dito, guys. Depende dun sa apartment na ma-checkan nyo or yung pag-rentahan ninyo. So, ayan siya. Ito na yung pinaka kwarto namin. So, ito yung pinaka-bed namin. Favorite part ko yun. Tapos, ito yung pinaka-favorite ko ngayon din. Yung aming, ito, plantita, guys. Ayan, tumutubo na siya. Actually, guys, hindi ganito yan. Nung tinanim ko. So, ayan siya. Ayan. So, panibagong na lang yan, dahon. Pati yung isa. So, ayan siya. Nakakatuwa, guys, kasi dumadami na siya. So, ayan siya.
Tapos, usually guys, sa mga apartments dito sa Quebec o sa Canada, may mga heater talaga na nasa loob. So, ayun yung heater namin guys. Ito siya. So, ayan. Yan. Heater yan guys. So, kailangan yan kasi nga yan yung magsisilbing init sa winter. So, kailangan mabuksan yan. Tapos, ayan. Ayan na yun. Ito na yung pinaka-apartment namin guys. So, ayan. Nalimutan pala ako. So, itong part na to guys, ay ito yung pinaka-storage namin. So, dito namin nilalagay yung mga sapatos. Pero this time kasi hindi pa siya ayos kasi may nasira na parang divider. So, hindi na yung mailagay yung mga sapatos. So, medyo magulo pa siya guys. Ito yung binabanggit ko sa inyo na dati kong bed na tinatago ko siya kasi kapag may mga bisita, ganyan, dyan namin pinapatulog or nilalabas na lang namin. Tapos, hindi pa siya ganyan kaayos guys kasi nga inaayos pa namin yung apartment. Tapos, busy kami dahil nag-work kami lahat. Okay na lahat, na-share ko na sa inyo lahat. Ayun. Itong apartment na to guys ay 1,150 per month. Excluded doon yung internet at saka yung electricity. So yung electricity namin guys, for now, dahil summer, ay hindi pa kami gumagamit ng heater. So around $30 lang ata siya or $50, something ganoon. Basta mababa lang siya guys. Dahil nga ang ginagamit namin dito usually ay yung washer dryer. So yun ay araw-araw talaga kami naglalaba guys. Tapos, ano naman, water naman. Free naman kami sa water. Tapos, sa internet, parang $70 ata yan per month. So, divide by 2 dahil nga 2 families kami dito. Tapos, the rest, okay naman siya sa grocery, ganyan. Magkabukod pa din kami nila Lester. Pero minsan, syempre, kapag nagluluto kami, binibigyan namin sila. Pag nagluluto sila, binibigyan din namin sila. Yun yung perks kapag may kasama ka dito sa bahay, guys. Pero the rest of the expenses, guys, dito sa bahay guys, ay share talaga kami nila Lester. Kung ano pa yan. Kunyari, expenses sa mga sabon na panghugas, ganun. Lahat talaga yun guys, ay share talaga kami. Para at least, malesen din yung expenses. Kasi nga, alam niyo naman dito sa Canada guys, sobrang taas ng cost of living dito. So, kayo na lang yung gumawa ng paraan para malesen din yung expenses ninyo. At kung, yun nga, sa amin kasi ay preferred na din naman namin na ganito yung setup. Kasi nga hindi naman kami laging nag-i-stay dito. Kumbaga, kapag off day lang or talagang walang pasok, ganyan. So, ayun lang guys. So, kung meron kayong tanong guys regarding sa mga apartment, pwede kayo mag-message sa akin or pwede kayo mag-comment down below dito sa mga videos ko or dito sa video na to guys. Pwede kayo mag-comment. Pero guys, ngayon kasi, 2 years ago, ang rentahan talaga ng mga apartment dito ay $850 ata na yung maximum sa mga malalaking apartment na yon. Ito kasi parang yung nakuha namin na apartment na to ay parang medyo, kung sa atin ay exclusive subdivision siya, parang ganon. Kasi basta parang private part to ng Quebec na parang something ganon. Hindi ko siya ma-explain pero yun nga. Pero kapag mga nakahanap kayo ng apartment dito na mga nasa $850, $950, yung malalaking building talaga, yun, mura yun guys. Kasi nga medyo luma na din siya compared dito sa nakuha namin. Bagong renovate kasi ito guys. So, medyo malaki yung nailabas ng may-ari dito para nga sa renovation. So, medyo malaki din yung monthly namin. Pero dahil nga 2 families kami dito guys, so medyo kaya pa din sa budget. Tapos, ayun guys, maganda naman dito sa Quebec guys, yung mga apartment. So, hindi na kayo lugi kung maglalabas kayo ng monthly na $850 to $1,000. Mura na yun guys, kasi nga inflation din. Tapos, the rest all goods na guys. So, ayun, kung magmamigrate kayo dito, check nyo sa map or check nyo kung magkaning ranging ng rent. Pero usually guys, pag mga nasa Quebec City, ay yan ang mahal talaga guys. Parang around 1,000 to 1,500. Depende sa pangangailangan at depende sa apartment na gusto ninyo. So parang yung mga ganitong apartment sa Quebec City guys ay medyo mahal na. Pero kapag yung mga hindi naman kayo masyadong masiselan, ganyan, may mga mababa pa din naman. Guys, dito na natatapos ang ating house tour. Thank you so much sa mga patuloy na nanonood ng aking video at ng aming maliit na YouTube channel. Thank you so much. At don't forget na mag-subscribe kayo and please hit the notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Even sa Facebook page, guys, please follow my page and share my videos, guys. And if may mga question kayo, don't hesitate to message me. Bye-bye! Thank you for watching!